Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-5 araw ng ating simbang gabi. Kasama ng mahal na Birheng Maria, patuloy tayong maghanda at maghintay sapagkat nalalapit na ang pagdating ng tagapagligtas. Abot-tanaw na natin ang araw ng ating kaligtasan. Sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ihanda natin ang ating mga sarili na tanggapin si Jesus na dumarating ngayon. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa awa at habag ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel.
Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat ng mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng mga hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo.
Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta, sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay pumapasok sa ika-4 na linggo ng Adbyento, ang kahuli-hulihang linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. At ngayon din ang ika-5 gabi ng ating pagsisimbang gabi. Ibig sabihin,
nangangalahati na tayo sa ating 9 na araw ng paghahanda para sa pagdating ni Jesus. Malapit na ang Pasko. Ano ang plano nyo sa Pasko? Naiplano nyo na ba kung ano ang ihahain sa Noche Buena? Ano ang plano nyo sa araw ng Pasko? Dati-rati, tayo ay malayang nakakapasyal kapag Pasko. Dati-rati, napakaraming tao dyan sa Luneta kapag Pasko, mga pamilyang nagpipiknik. Dati-rati, punong-puno ng mall, ng tao ang mall kapag Pasko. Dati-rati, maraming nanonood ng sine kapag araw ng Pasko. Pero tila sa taong ito, dapat medyo ibahin natin ang ating mga plano. Ano ba ang plano nyo sa ating Pasko sa gitna ng pandemya? At ano ang plano ninyo para sa bagong taon? Ano ang plano ninyo para sa 2021? Mga minamahal na kapatid, likas sa atin ang magplano. At marami tayong magagandang plano. At dapat lamang tayong magplano. Pero wag nating kalilimutan na ang Diyos din nagpaplano. Ang Diyos din may plano. At sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, ang plano ng Diyos ay palaging mabuting balita. Ang plano ng Diyos ay hiwaga, nalilihim sa loob ng mahabang panahon. Pero kapag dumating ang tamang panahon, ang kanyang plano ay inihahayag niya. Ipinapaalam niya ang kanyang magandang plano. At kapag nahayag na ang plano ng Diyos, sasabihin natin, mas maganda ang plano ng Diyos. Ito ang karanasan ni Haring David sa ating unang pagbasa ngayon. May plano si Haring David. Sabi niya, nakatira ako sa isang maayos na tahanan, gawa sa kahoy na palasyo. Maayos ang aking pamumuhay, pero nakonsensya siya dahil ang Diyos, ang kaba ng tipan na siyang presensya ng Diyos, ay naninirahan lamang sa isang tolda. Siya na taong hari, nakatira sa palasyo, pero ang Diyos na tunay na hari, sa tolda lang nakatira. Kaya sabi niya, may plano ako, ipagtatayo ko ng tahanan ang Diyos. Pero sinabi ng Diyos kay Haring David sa pamamagitan ni Propeta Nathan, may mas magandang plano ako, David. Hindi ikaw ang magtatayo ng tahanan para sa akin. Ako ang magtatayo ng tahanan para sa iyo. At ang tahanang tinutukoy ng Diyos ay hindi yung pisikal na tahanan. Ang tahanang tinutukoy ng Diyos ay yung lipi ni David. Sabi ng Diyos, igagawa kita ng tahanan. Patatatagin ko ang iyong lipi, ang iyong lahi. At mula sa lahi mo, David, magmumula ang Mesiyas. Ibig sabihin, mula sa lahi mo, mananahan ang Diyos. Hindi yung pisikal na tahanan ang gusto ng Diyos. Ang gusto pala ng Diyos na tahanang gagawin niya para kay David ay yung kanyang lahi na kung saan magmumula si Jesus.
mas maganda nga ang plano ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, ganyan din ang karanasan ni Maria. Sabi sa ating ebanghelyo, si Maria na isang dalaga ay nakatakda ng pakasal kay Jose. Engaged na si Maria. At palagay ko katulad ng mga mag-boyfriend at girlfriend na nagpaplanong magpakasal, nagpaplanong mamuhay na bilang mag-asawa, marami rin silang plano para sa kanilang buhay. Siguro sa pag-uusap ni Maria at ni Jose, nagtatanungan sila, ilan ba ang gusto mong anak, Jose? Baka sinabi ni Jose, gusto ko mga 12. Saan kaya natin pag-aaralin ng ating mga anak? Ano kaya ang magiging buhay ng ating mga anak? Saan mo gustong mamasyal kapag bakasyon? Palagay ko marami nang nailatag na plano si Maria at si Jose na nakatakda ng pakasal. Hanggang isang araw, napakita kay Maria ang Anghel Gabriel at sinabi sa kanya, Maria, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Pinili ka niya para maging ina ng kanyang bugtong na anak. At dahil sa balitang ito ng anghel, nagbago ang buong buhay ni Maria. Inihayag ng Diyos kay Maria ang kanyang mas magandang plano. Hindi lamang para kay Maria, kundi para sa buong mundo. Mas maganda ang plano ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, yan din ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat ngayon. Sinasabi ng Diyos sa atin, may mas magandang plano ako. Hindi naman masamang magplano tayo. Mahalaga na tayo rin ay nagpaplano sa ating buhay. Pero sana wag nating iisang tabi ang plano ng Diyos. Pagkatapos nating magplano, manalangin tayo at tanungin natin sa Diyos, Panginoon, ito ang plano mo. Baka may mas magandang plano ka pa. Panginoon, ito sana ang gusto kong mangyari. Baka may mas magandang gusto ka pang mangyari sa akin. Mahalaga na ang plano natin ay nakahanay, naka-align sa plano ng Diyos. Meron tayong plano para sa ating sarili. Marami tayong plano para sa ating pamilya. Marami tayong plano para sa ating mga anak. Marami tayong plano para sa ating kabuhayan at sa ating kinabukasan. Pero ang mahalaga, sa ating pagpaplano, bukas pa rin tayo sa plano ng Diyos. Kasi maraming pagkakataon, kahit naiplano na nating lahat, darating ang Diyos para sabihin, alam mo, may mas magandang plano ako. At kapag dumating yung pagkakataong iyon, iisang tabi natin yung ating plano para masunod natin ang mas magandang plano ng Diyos. Kaya sana bukas tayong palagi sa plano ng Diyos, katulad ni David at ni Maria. Minsan po kasi pinagpipilitan natin yung mga plano natin. Ipinagpipilitan natin yung gusto natin. Dapat yung gusto ko ang masunod sa pamilya ko. Dapat yung gusto ko ang sundin ng mga anak ko. Ako ang magulang, ako ang magpaplano para sa inyo. Ako ang magsasabi kung ano ang pag-aaralan mo sa kolehiyo. Ako ang magsasabi kung kailan ka mag-aasawa. Ako ang magsasabi kung sino ang dapat mong mapang-asawa. Pinaplano nating lahat. Ipinagpipilitan natin yung mga plano natin. Pero yun ba ang plano ng Diyos? Baka plano lang natin yun.
at hindi iyon ang plano ng Diyos. Tuklasin nating palagi, ano kaya ang plano ng Diyos para sa akin, para sa aking pamilya, para sa ating sambayanan. Palaging mas maganda ang plano ng Diyos. Pero pwede tayong magtanong, kung mas maganda ang plano ng Diyos, ibig bang sabihin ang mga hindi magagandang nangyayari sa ating paligid ay kasama sa plano ng Diyos? Kung maganda ang plano ng Diyos, kasama ba sa plano ng Diyos ang pandemic? Kung maganda ang plano ng Diyos, kasama ba sa plano ng Diyos ang pagdurusa, ang paghihirap, ang pagkakasakit at ang kamatayan? Ibig bang sabihin, pinaplano ng Diyos maging ang mga hindi mabubuting bagay na yan? Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay mabuti at mapagmahal. At kahit kailan, hindi siya magpaplano ng kasamaan at kasalanan. Kahit kailan, hindi kasama sa plano ng Diyos ang ating kapahamakan, sapagkat taliwas yun sa kanyang pagkatao. Taliwas sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagkadiyos, ang kasamaan dahil siya ay Diyos ng kabutihan. Taliwas sa kanyang pagkadiyos ang ipahamak ang kapwa, ang tao, dahil siya ay Diyos ng pagmamahal. Kung gayon, bakit tila baga may mga pagkakataon na namamayani ang kasamaan, ang kasalanan, at ang mga hindi magandang nangyayari sa ating paligid? Dahil ito sa katigasan ng ulo nating mga tao. Ipinagpipilitan kasi natin yung plano natin. Ayaw kasi nating isuko ang plano natin sa plano ng Diyos. Natatandaan nyo si Adan at si Eva? Hindi naman kasama sa plano ng Diyos nang likhain niya ang mundo at si Adan at si Eva na sila'y mahuhulog sa pagkakasala. Hindi pinlano ng Diyos yon, pero bunga yun ng kalayaan ng pagpili ni Adan at ni Eva. Pero ito ang kamangha-mangha. Bagamat ipinagpipilitan ng tao ang kanyang plano, bagamat sa pagpilit ng plano ng tao, napapahamak siyang lalo, ito ang kadakilaan ng Diyos. Kaya pa rin niyang gumawa ng mas magandang plano kahit nasa kabila ng mga palpak na plano ng tao. Kahit na nagkasala si Adan at si Eva, may mas magandang plano kaagad ng Diyos. Sabi niya, isusugo ko ang aking bugtong na anak para iligtas kayo. Mas magandang plano ng Diyos. Kaya nga, bagamat hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa pandemic na ito, alam natin may mas magandang plano ang Diyos para sa atin at para sa buong mundo pagkatapos ng pandemyang ito. Hindi natin matatalo ang Diyos sa pagandahan ng plano. Palagi siyang may mas magandang plano dahil mahal niya tayo. Ang kailangan lang maging tulad tayo ni Maria, sumunod sa plano ng Diyos. Huwag labanan ang plano ng Diyos kasi tayo lang ang mapapahamak. Isuko ang sarili sa plano ng Diyos. Nawa katulad ni Maria, palagi rin nating sabihin, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Nawa palagi nating sabihin sa Diyos, Panginoon, marami akong plano
para sa aking sarili at sa mga mahal ko sa buhay. Pero ang lahat ng pagpaplano ko ay isinusuko ko sa mas magandang plano mo. Hindi yung gusto ko, kundi yung mas magandang plano mo ang mangyari sa buhay ko. Magsitayo ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa naroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesukristong ating manunubos. Sa bawat kahilingan sama-sama nating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso
upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang gabing tahimik ay apat madilim, nabalot ng liwanag, unyat ng pagdating. Ikaw ay isinilang ng katawang tao. Nanahan ka sa amin, nanghari sa mundo. Sa sapsapan ikaw ay isinilang. Simula ng ganap na pag-aalay, alay namin aming pusong umiibig. Sa sapsapan sa iyo'y bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at magindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taglay ang mga pusong nananabik sa pagdating ng tagapagligtas. Tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa Langit ayon sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama
Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Hintayin lang po nating matapos yung mga nasa labas na magkomunyon. Magsiupo po muna tayong lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating ikalimang simbang gabi. Salamat lalo na po sa mga nakatayo sa likod at sa mga nasa labas na matyaga at buong pagtitiis na nakikisa sa ating pagdiriwang. Salamat din po sa lahat ng nakiisa sa ating live streaming. At salamat din po sa lahat ng staff at ng servants ng Manila Cathedral na naglilingkod sa atin gabi-gabi sa ating simbang gabi. Nawa po ay yung mga nakakalimang gabi na, makumpleto na natin dahil 4 na gabi na lamang. At nawa ay ang ating mga panalangin, ang ating mga hiling sa Panginoon, lalong-lalo na sa pagwawakas ng pandemic, ay Kanyang ipagkaloob sa atin. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. yumuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatag ginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.